Yung schedule lang. Schedule lang. Schedule lang. Pag-aagrihan yung schedule. Kasi siyempre, alam naman nila roughly this time of the year ay budget. Actually, yung schedule na ipopropose ni Senator Grace, nakita ko kahapon, ay halos pareho lang ng mga schedule sa nagdaang taon. Halos walang pinagbago. Even the agencies, with very minor differences dahil sa availability ng secretary. Dahil yung iba may mga biyahe. Ilang araw yung inallocate for the BICAM, sir? 1 week? 1 week. And then sabi niyo nga, i-open for media. Hayaan natin si Senator Grace ang sumagot niyan. Mas gusto ko siya sumagot bilang chairman. Pero doon sa initial... Kasi nung nag-finance committee chairman ako, binuksan ko yan eh. Naalala nyo, binigay ko sa inyo lahat. Proposal ng Senate, proposal ng House, BICAM results. We opened it all up. Kahit nung time ko, binuksan ko yun ha. Binigay ko sa inyo lahat ng pinagkasunduan. Kaya lang, ang problema lang kasi, sa totoo lang, detalyado yun eh. Ganito kakapal yung 4 na libro eh. So yung pinag-agrihan namin, binibigay naman, pero hindi lang ganun kadali isa-isahin, unawain at basahin. That's why we have the LBRMO and the Committee on Appropriations in the House. Sanay na sila, alam na nila eh. Pero kahit bigay nga namin at binibigay naman namin, mahirap din naman isa-isahin sa party ninyo. Naunawaan ko rin naman yun. Pero sa party namin, binibigay naman namin, hindi lang nga iniisa-isa o naiisa-isa. Hindi lang ninyo, ng mga miyembro din ng Senado. Kahit mga major, sir, kasi kabulagaan na doon yung akap. Napaka-controversial. Hindi namin pwedeng... Hindi, kasi kung ano yung pinag-agrihan, yun eh. News article nyo na yun para hanguin mula doon kung ano yung dapat isulat. Kung yung dapat malaman ng publiko, maaaring interesado ang publiko. Hindi para sa amin na desisyonan yun eh. Maliban na lang kung magtatanong kayo, meron bang ganito, meron ganito, sasagutin yun. Pero yung dokumentong pinagkasunduan mismo, it's available. We will make it available. SP, yun lang po. There were several budget items that were not tackled during the plenary but were agreed upon during the small BICAM. Gano'n naman talaga. Bakit? Nakita nyo na ba yung iba't ibang bill na pinapasa namin? Hindi lang naman budget eh. Maraming pinagkakasunduan na hindi na pag-usapan sa plenaryo, hindi na pagdebatihan dito, marahil na pagdebatihan sa Kamara. At nung nag-BICAM, in-insist ng Kamara na dapat kasama yan. Anong gagawin naman namin? Hindi namin alam yun. So, hindi mapapasa yung batas unless malagay yun doon. So, posible talaga yun na merong hindi na pag-usapan dito na nalagay sa final version sa BICAM. Dahil baka na pag-usapan sa Kamara at the reverse is true. Baka na pag-usapan dito, nasa version namin, wala sa version nila, hindi nila napag-usapan yon, pero in-insist ng Senado sa BICAM na dapat malagay yan dyan. So, the same is true. So, nakakagulatan. BICAM limited lang dun sa differences. Yes, pero the difference nga is, may nakalagay doon, walang nakalagay dito. May nakalagay dito, walang nakalagay doon. Pangalawa, when you're talking of a budget measure, it's a zero-sum game. Hindi mo pwedeng taasan yung budget eh. So kung may nilagay sila at kinuha nila doon, kailangan pag-usapan, huwag mong kunin doon, dito mo lagay, dyan mo lagay, etc. etc. So pwede talaga magsingit ng kung ano-ano. Kasi nga, dapat mong, kunyari, hindi kami pumayag. Ayaw namin to, hindi pwede. Pero kung ganito, pwede. Hindi pinag-usapan, it's a subject of compromise. But again, all of these documents are public documents. Hindi ito sikreto hindi ito strictly confidential na dokumento ha. Kaya lang nga mahirap himayin. Kasi nga sobrang dami, sobrang detalyado. But it's there. So, It's sir, there for everyone to see actually. So, sir, kaya kino-consider third Congress ang BICAM. Ganun na rin paka-powerful yung BICAM. May kasabihan ganon, pero lalahanin mo, limitado kapangyarihan ng BICAM. Pag walang inaprubahan ng magkabilang kamera, wala silang pag-uusapan. So, saan ka nakakita ng superpower na ganon? Na nakadepende kung gagalaw ang magkabilang kamera. Di ba, kung superpower talaga yan, parang si Superman, mulat-mula pa hanggang sa dulo, may superpower ka. Parang korte. Di ba? Ang korte, pwede sabihin, mali ka, executive, tama ka, Congress. Pero may limitasyon yung kapangyarihan ng korte. Dapat may magreklamo.
At yung magrereklamo, dapat may standing. Hindi pwedeng, ano kaya ito? Matanong nga ang korte. Hindi pwedeng ganun, ha? Maliban na lang kung pumasok siya sa declaratory relief. Okay, Cecil? So, sir, 2 weeks lang yung Senate will be devoting to the budget delivery. 3 weeks kasama yung unang linggo. So, By tradition, ganun talaga yun, ha? Hindi ko pinapaiklian, hindi ko hinahabaan, yun lang talaga yun. wala masyadong controversial budget. Kamukha dati may LCAC, may something like that. Hindi ko pa alam actually. Hindi ko alam kung ano nasa isip pa ng mga senador. Depende rin yan sa mga magiging headline ng pahayagan. Kung ano yung pag-uusapan. Baka may AM, PM. Yung AM is 10 AM. PM is until what time? O to sawa, sir? hanggang 10 a.m. Pwede. Tusawa. Sir, Kayo naman, tagal nyo na rito. Sanay na kayo doon. May lugaw naman, may anli lugaw. Andy Lugaw at saka kape. Sir, pansit. Coffee. Ha? Pansit. Kapalit ng lugaw, palabok. Sir, balikan ko lang hearing. Hindi ba Ano yung dapat... pansit, bihon? Sige, so bihon favorite ko. Sir, di ba dapat yung mga senador impartial? Pero anong dating kung parang naglo-lawyering yung isang senador dun sa, like kay Digo? Hindi ito ang unang pagkakataon din na may sariling opinion yung senador. Kaugnay sa dinidinig. Sa budget. Di ba? Pag tinatanong yung budget, may sariling opinion siya na may ginawang mali yung ahensya. Bawal ba yun? Hindi naman. Lalo na sa kasong ito kay Senator Bato. Dahil PNP chief siya nung dati, nag-Davao Chief of Police siya, at siya yung gumawa ng double barrel memorandum. Sabi ko nga sa kanila nung pagdinig pa lang, our understanding will be this. Anything you say in the hearing with personal knowledge. Di ba kasi nagsabi siya hindi ko ginawa yan. Hindi yan ang ibig sabihin ko. We consider that you're saying these things on your oath as a senator. Kaya hindi na namin sila pinatayo kahapon nung pinanumpa yung mga testigo. Hindi na kailangan yan. At hindi magandang tingnan din. Pero sir, yung hindi pa naririnig yung testimony ng dating Pangulo, pero meron nang naglo-lawyering para sa kanya. Sa loob, sa labas ng hearing. Sa loob ng hearing, sir. We are politicians. We are judged based on what we think, what we say, and what we do, and not think, not say, not do. Lalo na sa kaso ni Senator Bato marahil dahil re-electionista siya. He will be judged in the course of the process. And that is part of being a member of the Senate that is a political body. Hindi ito korte na dapat talaga impartial, na nakatakip yung mata, nakapiring yung mata ng mga uupo sa pagdinig. Ito'y Senado, parang bahagi ng Kongreso, which is a political body. May mga posisyon ang individual na mga miyembro ng Senado. And up to the public to judge them, sir. Yes. And they get to be judged every 6 years sa kaso ng senador, every 3 years sa kaso ng congressman. So, sir, in simple term, how would you describe the statement of the former president? Na-clarify ba? Lalo lang tayo na-confused? Under oath, number 1. Number 2, I think outside of the, I won't say confusion, misunderstanding regarding nomenclature, I think he was pretty clear with what he wanted to say yesterday. Again, magugulat kayo sa sinasabi ko. Subukan yung basahin yung transcript nang wala sa isip nyo yung imahe na may nagsasalita o may muka. Iba ang dating. Nagawa ko na yan ng abogado ko ilang ulit na. Iba ang dating. At mas ma-appreciate natin yung mga sinabi niya kung babasahin natin sa transcript.